to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. I once was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will, and if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus
na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo na matapos itakwil ang kasamaan at ang makamundong pagnanasa, ay dapat tayo mamuhay na may katinoan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang naghihintay ng mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Ephesians 5 verse 15 to 17, sapagkat kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mangmang, kundi ng marurunong, na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain kung ano ang kalooban ng Panginoon. 2 Peter chapter 1 verse 5 to 9. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ng inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagtitiis, ang pagtitiis at ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Sapagkat sinumang wala ng mga bagay na ito ay bulag at ang nasa malapit lamang ang kanyang nakikita at nakalimutan na siya inilinis na mula sa kanyang dating mga kasalanan. Okay. Next po. Sinong gusto? Yung tatlo lang po muna, no? Titus 2. Sige na. Pwede pa. Nga isa or dalawa. Titus 2:11 to 13. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may kabutihan, katinuan, matuwid, at banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang papakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging hangal sa inyong Kaya't huwag kayong maging hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. 2 Peter 1:5 to 9. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya, natustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, at ang pagtitiis ng pagiging makadiyos. At ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid. At ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Ayan. Sapagkat kung mga bagay na ito The most ay nasa loving thing inyo we can do. at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga bulag
mga walang bunga Pagkakilala. sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag at ang nasa malapit lamang ang nakikita at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Okay. The most Ayan, thank you po. Sige, so bukas naman po yung iba. Ganito na lang gagawin natin para lahat makapag-recite din. Every day, siguro may mga 3 or 4 po na magre-recite. And then, kinabukasan, iba naman. Ibang set naman para hindi pa ulit-ulit. So, yung ngayon, ako, si Ara Joyce, saka si Mami, tapos na. No? So, bukas naman po, panibagong another na set naman po. Okay? Sige po. Thank you. So, alright. Ngayon po, meron po akong i-share sa inyo na video. Meron lang po akong gustong i-panoorin natin. Siguro maganda siya bilang prayer item din sa atin. And challenge din po talaga sa bawat isa. So, okay. Share ko po muna. No? Teka lang po. Ay, mali. Teka. Yung mga mukha nyo pala na share ko. Ayan. Alam po Sige, nakakita niyo na po ba? Yung Sige po, atin pong pakinggan. 1 hour, 1 minute and 30 seconds. The most loving thing we can do for someone is to tell that person the truth. And you know what? Members of our family, our own family, they're the hardest ones to speak the truth to, aren't they? Way easier to speak the truth to someone that we don't know real well, or someone on social media, getting to Facebook or Twitter war or whatever. That's easy. But when it comes to members of our own family, that's hard, right? But dear friends, if we truly love them, we should love them enough to tell them the truth. Speak the truth in love. You do the right thing, and you trust God for the results. Whatever those results may be, you trust God for the results. Speak the truth. And there is a way to speak the truth, right? Paul tells us how to do it in Ephesians chapter 4, verse 15. He says we're to be speaking the truth how? In love. In love. Speaking the truth in love, by the way, does not mean we water down the truth. It doesn't mean we dilute it. It doesn't mean we apologize for the truth. We speak the truth, we speak it confidently, but we speak it in love. Just don't be a jerk about it. But speak it we must. We speak the truth, and then we trust God for the results. Might it cost us in our relationships? Yep. But at least you will have the blessing of having a clear conscience, knowing that you have done what is right and honorable before God, and then you trust Him with the results. Okay. So, yun po si Justin Peters. Sa mga nakasama sa conference nung April. So, siya po yung isa sa mga speaker, no? And we praise God kasi maraming mga natutunan yung bawat isa. Pero yun po, yung point po na gusto kong i-share sa inyo sa kanya pong sinabi doon sa video niya is yung pagsasabi po ng katotohanan. And I think lahat po tayo makaka-relate doon. Sabi niya, pinakamahirap na pagpahayagan is yung mga relatives or yung family po natin. No? Sino po dito makaka-relate? Di ba, mas mahirap po mag-share ng gospel sa kanila. Pero kung ibang tao, madali lang, no? Madali lang. Basta kilala natin, yun talaga yung, nandun po yung parang challenge, no? And so, pero, ayun po, kung sinasabi po natin na tayo ay may pag-ibig para sa kanila. So, ang sabi dyan, the most loving way
ay yung pinaka, kumbaga, paraan na may papakita natin yung pag-ibig natin sa kanila. Not only sa kanila, actually pati po sa bawat isa sa atin dito, is pagsasabi po talaga ng katotohanan sa kanila. So pagsabi ng katotohanan, hindi po ibig sabihin nun na iwa-water down natin yung truth. Ano bang ibig sabihin ng water down? Yun nga yung parang hindi sasabihin yung full, yung buong ano po talaga ng katotohanan, kasi minsan natatakot tayo na masaktan sila, pero hindi po pala ganun, no? So pagsasabi po talaga ng katotohanan ang pinakamainam na paraan upang maipakita natin yung pag-ibig natin sa isa't isa. So yun, sabi ni Justin Peters, hindi kailangan natin mag-sorry, hindi tayo kailangan mag-sorry sa pagsasabi ng katotohanan. And totoo po yun. So, bakit ko po siya gustong i-share sa inyo? Kasi, I think 2 days ago, habang nakikinig po ako ng preaching ni John MacArthur, or yung parang may issue po kasi ngayon na tinatarget si Dr. John MacArthur dahil po sa panayam niya na sinabi niya po na yung mga, ito po para po sa kalaman nyo, and itong sasabihin ko, ako po ay naniniwala na totoo po yun, yung sinabi nila Dr. John MacArthur. Na yung, alam niyo po ba yung mga ADHD, PTSD, ano yun? PTSD ba yun? Tsaka yung mga postpartum sa mga nanganak, para mga ganun, no? Ano pa ba yan? Ano pa ba iba? Pa may ibang mga mental disorder or mental health problems. Ano po pala yun? Kasinungalingan po yung mga ganong sakit. Pati yung mga depression, mga post-traumatic, ano tawag din? Post-traumatic disorder. So, yung po mga sakit na yun, mga mental disorders na tinuturo ng psychology at ginagamot ng mga psychiatrist. Yung mga bagay po na yun ay hindi po pala totoo yun. So bakit po? Kasi siguro may mga nanay dito na mag-ano sa akin na totoo yung kuya, yung postpartum ba yun? Yung anyway, hindi ko pa alam yung sa postpartum na part. Pero kasi ang na-focus po kasi doon yung mga ADHD, yung mga hyper something, yung mga ganong bagay po, no? Yung mga bagay po na yun, hindi po yung mga mental disorder, no? Bakit? Ganito po kasi ang sinasabi ng mga psychologists or mga psychiatrist na magagamot lamang yun sa pamagitan ng gamot. Kaya nga, di ba, papacheck up ka, bibigyan ka ng gamot, magiging okay ka na. Pero yung mga bagay po pala na iyon, hindi po gamot ang kailangan nila. But ang kailangan po nila is yung peace, no? Yung kapayapaan sa pamagitan ng ating Panginoon. So, what they need is the truth, hindi po mga gamot, no? So, patungkol naman po sa mga yung, for example po, yung mga nababaliw, yung mga ganong bagay po, no? May gamot pa doon? May gamot ba doon? May mga, may mga reseta ba patungkol doon? Di pa po ako sigurado, pero sa ngayon, no, parang nare-realize ko din, ang mundo, nililin lang po tayo. Kasi, for example, ganito po bigyan ko po kayo ng example. Meron po tayong makitang isang baliw. Okay, sabihin natin baliw. Okay? Ano pong may isip nyo kaagad? For example, mag-share na tayo, house to house, na po tayo, evangelism. Makikita po kayo ng baliw. Ano pong may isip ninyo? Ako dati naisip ko, hindi ko na lapitan yung baliw, hindi ko na sharean yan kasi may sira na siya sa utak. So, hindi niya ito maintindihan, hindi niya ito matatanggap. So, si Lord na bahala, no? Sa ganung bagay.
So, kailangan niya muna magpagaling bago niya matanggap yung gospel, bago niya maintindihan. Ganun rin po ba naisip ninyo? No? Ganun po maisip natin, no? So, mali po pala yun. Ang kailangan po talaga nila is yung katotohanan. So, even though meron silang mga something po sa kanilang pag-iisip, yun po ay resulta ng dahil wala nga pong kapayapaan. And sino ba makakapagbigay ng peace sa kanila? It's only through Jesus Christ. Hindi po yun sa mga gamot, hindi po yun sa mga rehabilitation, although part ng pag-recover. Pero yung gamot po doon is yung pagliligtas, no, ng Panginoon sa kanila. And so, yun po. Kanina na-share ko din kay Jamie. Yun nga po yung sa may naisip kasi ako na isang tao particularly na nung naririnig ko yung interview nila John MacArthur, and so challenge talaga din sa akin. So hindi ko naman sinasabi, no, na hindi ko kasi alam yung story, pero one thing I know, parang may something na iba, no? So yun po yung sa tita nila Jamie, or yung sa kapatid po nila Tito Bong, naisip ko po siya talaga. Sabi ko nga, no, nagde-desire ako to share the gospel sa ibang tao. Pero there's this one person na nasa malapit lang. Every hapon nakikita ko. Every hapon. Hindi ko lang siya nakakausap po. Pero yun agad yung naisip ko eh. Kumbaga, bakit di ko maisip na kailangan niya ang Panginoong Hesus? Siguro kasi nga yun nga, nadadala tayo sa kasinungalingan na ang kailangan ng mga tao na may naging problema related sa utak or sa pag-iisip is gamot, di ba? Mga ganung bagay po. Pero we have to realize na ang kailangan po nila katotohanan. Meron po ako ibibigay sa inyo na example din. Sino po dito yung nagre-reading ng New Testament na? Baka meron lang sa inyo nagsasabay Old tsaka New. Oo. So ako po kasi, natapos ko na po yung Matthew, Mark, Luke. Ngayon, nasa John na ako. I think nangangalahati na ako sa John. Mamayang gabi siguro, matapos ko na yung John din. So, napansin ko po doon, na kapag nagpapagaling po ang Panginoong Hesus, no, yung nagpapaalis po ng demonyo, or even yung mga sakit po, mga ketong, iba't ibang sakit, napansin ko po pala doon na sinasabi doon sa salita, wala pang nangyaring pagpapagaling tulad nito sa mahabang panahon. Mapapansin niyo pa, even po sa pagpapaalis po ng mga demonyo, sasabihin talaga, ngayon lang nila na sila ay nasaksihan yung mga ganitong bagay. And 'di ba, imagine niyo po from the Old Testament, 'di ba, may 400 years na gap bago dumating ang Panginoong Hesus. Imagine that. Kahit nga po sa Old Testament. Kahit nga po sa Old Testament wala tayong masyadong nababasa na mga, 'di ba, pagpapaalis ng demon or demonyo sa isang tao. You see? Ibig sabihin po doon, isa sa punto doon is, wala po talaga nakakagawa nun. Ang Panginoon lamang talaga. Kaya po yung sinasabi na exorcism, yung ngayon, yung panahon natin, yung Jesus name, malis ka sa katawan niya, hindi po yung totoo. Wala po tayong authority para paalisin ng mga demonyo. So, paano yun kapag mayroong sinasapian ng demonyo? Ayun, ganun din po yun. Paano yun kapag may sinasapian ng demonyo? Paano yun kapag may isang tao na may problema sa pag-iisip? Paano yun? Anong gagawin natin? The same thing. Ano pong ginawa sino po ang nagpaalis sa mga demonyo doon sa nabasa natin sa Old Testament, ay sa New Testament? Diba, it is the Lord Jesus Christ. Sino may authority para mapaalis yung mga bagay na yun?
ang Panginoong Jesus. You see? 'Di ba? So, ang pinupunto ko po dito is, isali po natin to sa prayer natin. Yung prayer talaga na, sabi ko nga kay Jamie kanina, alam mo, mahirap talaga na, by the way, yun po yung best time namin dalawa no? Pag nag-uusap kami patungkol sa salita ng Panginoon. So, the best, sabi ko, ang isang tao talaga, no, mahirap talaga sa atin na maisip yung kapakanan ng ibang tao. Kapag, alam niyo yun, kapag hindi pa talaga tayo bukas sa Panginoon. Alam niyo yun, yung kapag self-preservation pa rin. Hindi natin talaga yun maisip. Mahirap, sabi ko nga, mahirap talaga umibig sa ibang tao. No? Mahirap talaga umibig sa ibang tao kapag ikaw minamahal mo yung sarili mo. Tindihan niyo po yun? Sabi ko nga ako, nag-confess ako sa kanya, sabi ko, ako kahit ako nahihirapan talaga ako. Alam mo yun yung tipong, paano yun? Paano ko magagawa yung pag-share na may pag-ibig talaga sa kanila? Naintindihan niyo po yun? And ang tanging paraan para lang magawa yun is mapuno ng pag-ibig ng Diyos. Kasi sino bang nagpakita po nun? Ang Panginoon. Sabi ko nga kay Jamie kanina din, imaginein mo, tayo, kapag may taong nakagawa ng mali sa atin, galit tayo. And napakahirap na para sa atin na ibigin yung taong yon. I mean, gumawa ng mabuti sa taong yun. Kasi, sinaktan tayo, ginawan tayo ng mali. Pero tayo, hindi tayo banal. Di ba? Pero ganun na tayo magalit, ganun na tayo mag-react. How much more kung ang Panginoon na banal? Imagine, siya ay banal. So yung galit na meron siya, is higit kung ano man yung galit na nararamdaman natin sa taong gumawa ng mali sa atin. Pero tayo, yung galit natin, taong galit yun eh. Kumbaga, hindi yun banal na galit. Pero siya, imagine, yung galit niya banal. Righteous wrath yung meron siya. So, sobrang yun, di ba? Sobrang, kung ano yung nararamdaman natin, hindi yun may kukumpara sa galit na meron siya para sa kasalanan. You see? Naintindihan niyo po yun? Pero, imagine, in His great love, yan, John 3 tayo. John 3:16, for God so loved the world. Minsan, ang dali natin sabihin yung for God so loved the world, pero hindi natin naunawaan gaano ka so yun. Hindi niyo po yun? Hindi natin na-imagine gaano ka so yung so na sinabi doon, for God so loved the world. So, ako, I cannot express. Hindi ko rin po yun ma-express. Pero ito, isa sa bagay na na-realize ko po, yung galit na meron siya, is I think, yun ang isa sa bagay na nakakatulong sa akin, na maunawaan yung pag-ibig na meron siya towards me. Tindihan niyo po yun? Na despite of that, sa kabila ng lahat ng aking pagre-rebelde, sa kabila ng kanyang righteous, matuwid na galit towards sa akin, na ako karapat-dapat na tumanggap ng galit niya at matanggap yung kapahamakan, yung eternal death, eternal wrath niya. He loved me. Tindahan niyo po yun. And yun ang inaano ko po, yung pinagpe-pray ko talaga, Lord, bigyan mo ko ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. And so, etong pag-ibig na to ay maiaano ko din sa ibang tao. Naintindihan niyo po yun? Tulad niyan, ngayon may pinapagawa po kami na table. Papagawa po pala kami ng 2 table na para sa Lord's Day natin. Maganda na tayo kasi baka marami na po tayo next time. So 2 table, papagawa kami. Yung yung kahit yung simple na pag-ano ko sa yun, yung gumagawa ngayon si Tito doon. Iisip ko talaga yung paano ko genuinely may share yung gospel sa kanya with a genuine love na nagmumula sa Panginoon. Yung hindi yung parang, kailangan ko to sharean kasi pastor ako eh. Kailangan ko to sharean kasi Kristiyano ako. Yung hindi yun yung nagda-drive para gawin mo yun, but yung nagda-drive sa iyo is the love of God. Naintindihan niyo po yun? And again, the same goes with lahat ng mga tao dyan sa labas, no? And yun po talaga yung pinagpe-pray ko na hindi siya maging
hindi siya maging obligation lang because kami ay naturingan na nasa isang iglesia. But yung gagawin ko to because I understood, naunawaan ko yung pag-ibig ng Diyos. And gaya ng mga apostol, sabi nga nila, we cannot help but hindi nila mapigilan i-share yung katotohanan na yun, yung pag-ibig ng Diyos na yun. Di ba po? So, yun. Prayer item po talaga ito para sa bawat isa. Kasi mahirap po talaga lumabas at mag-share ng gospel kung hindi ito driven by the love of God. Hindi ito driven by, alam niyo yung hindi ka puno ng pag-ibig ng Diyos. Na hindi, mahirap talaga. Mapapagod lang po talaga tayo kapag ganun. Diba? Sino dito nakaramdam nung linggo, tapos nung kinaumagahan ng Monday, yung parang nanghina kayo, parang wala akong gana mag-aral ng salita. Parang wala akong gana mag-pray. Natawa ka, Ara Joyce. Parang, ano yan? Di ba? Sino dito yung naka-feel nun? Di ba? Bakit ko po yun nasabi? Kasi ako i-share ko po sa inyo, no? Naramdaman ko po yun nung Monday. So, grabe talaga yung prayer ko kay God. Sabi ko, Lord, bakit ganito na naman? So, nagpatuloy lang talaga sa pray lang. Inaano ko talaga sa sarili ko, bakit ganito yun? Bakit, alam mo yun, yung nanghihina na naman, yung parang nag-aaral, pero ang nararamdaman ko sa pagbabasa ko, na-frustrate ako kasi, ano bang ibig sabihin nito? Parang ganun ba? Yung hindi mahinahon, yung hindi ano ba? So, yun, nag-domino effect na yun. Pero by the grace of God, kagabi lang din, Monday po kagabi. Ayun, and then kanina din, nag-pray lang talaga ako kay Lord, tanggalin mo po lahat ng mga nasa isip ko na, kasi yun yung nakakapag-bother sa akin. Mga ganong bagay. And so by the grace of God, yun, yung pagbabasa ko naman po ng John chapter 3, even kanina, medyo nasimulan ko na rin po maghanda para sa linggo. So naghahanda na rin po ako for the word of God yung linggo. So yun, naramdaman ko yung kaibahan. Sabi ko, ito na yung parang, alam mo yun, yung maano na yung mind mo, and then nag-overflow na lang yung pag-understand ng salita ng Panginoon. Totoo po kasi yun kapag talaga punong-puno yung mind natin ng ibang bagay and there's something in our hearts, mahirapan po talaga tayo sa pag-aaral. So, kaya sino dito yung nakakaramdam nun? Yung pilit niyang binabasa pero wala namang, parang ano ba to? Hindi ko alam, no? Parang ganun. Prayer po talaga kay Lord. Hingin talaga natin yun. Siya lang talaga makakapagbigay nun. So, yun. Kaya po, sinare ko din po sa inyo kanina yung sa pagre-reading ko din. Pasensya po kung mahaba ha, pero mahalaga kasi ito na prayer item po talaga to dapat natin. No? Yung sinabi talaga ng Panginoong Jesus nung siya ay malapit na po na dakpin. Anong sinabi niya kala Pedro? Manalangin kayo para hindi kayo mahulog sa temptasyon. And alam niyo po ba nung nangyari? 'Di ba 3 beses po pabalik-balik ang Panginoong Jesus? Alam niyo po ba yung time na yan? Yung sa Gethsemane, sino dito yung nakakatanda? Yung pagkatapos ng prayer na yon, tinraidor na siya ni Judas. Yun po yung time na yon. Alam niyo po ba yung time na yon, yung prayer niya, yung luha, pawis niya ba yung luha? Yung naghalo na po na tubig at dugo. Yun po yung time. Ibig sabihin, grabe yung pagpapanalangin ng Panginoon, grabe yung pag-ano niya ba, no? Basta grabe yung nararamdaman niya during that time. Imagine, sa labas nun, natutulog lang sila Pedro, sila Juan. Hindi sila nagpe-pray. Alam niyo po nangyari? Nung dumating si Judas, ano pong naging reaction ni Pedro? Yung sa dumakip sa Panginoong Jesus. Diba? Kumuha siya ng patalim, pinutol niya yung tenga ng isang soldier. You see? Nakikita niyo po yung reaction, no? Dahil nga patulog-tulog lang. So nadala sila ng emosyon, hindi nila naunawaan kung ano yung kalooban ng Diyos. Diba? Pero ano sabi ng Panginoong Jesus that time? Tama na yan. Tapos pinagaling niya yung tenga. And then sabi niya, okay, ito na yung time. Diba? Kasi
ang Panginoong Jesus, patuloy siya na humihingi na, Lord, ano ba yung kalooban mo? Yun yung ano niya eh. Di ba? So, sana po na maging paalala to sa bawat isa, yung pananalangin po talaga. Yung hingin mo talaga yung kalooban ng Panginoon. You surrender yourself to the will of God. No? So mga kapatid, ano talaga prayer? Prayer talaga napakahalaga. And so, meron po palang announcement ko na lang din. Meron pong magbabago na po sa Night of Psalms, Hymns, and Prayers natin. 2 or 3, actually 4 na beses na po akong binagabag po nito eh. Binagabag. Ano po yung bumabagabag sa akin? Kasi po, 'di ba yung Night of Psalms, Hymns, yung NPHP natin, nakikita po nila yung prayer natin. Sabi ko kasi naalala ko yung instruction ng Panginoong Hesus. Kapag kayo nanalangin, huwag niyong ipakita, pumunta kayo sa sa private room. 'Di ba ganun po? And so yun, nag-ano sa akin yun, naglilinger yun sa heart ko tsaka sa mind ko. Bakit parang may iba akong nararamdaman? And so, ayun, finally, na ano ko na, siguro dapat namin tong baguhin. So, mangyayari po, ganun pa rin, may live pa rin po siya, pero yung last part na po, prayer na po yun. Tapos, yung ano po, kanta, and then prayer. So, yung pagkatapos po ng kanta, so makinig kayo, Jamie, tsaka, Ara Joyce, yung sa pagkatapos ng kanta, cut na po yung live. Pero hindi pa po tayo tapos nun. Magpapatuloy po tayo sa pananalangin. And then yung prayer, na lang yun, private sa atin na lang po. We will tayo, yung form in a circle, tapos yun, mag-uusap tayo ng mga prayer item natin, ano ba yung will ni God sa mga nangyayari sa bawat isa. So, ganun na po ang mangyayari. Okay po? So, again, in obedience to the Word of God. Ganun na po gagawin natin. Okay? And then, one aspect po of prayer, ito na-realize ko, again, kausap ko po yung si Jamie. Okay, nag-uusap kami patungkol doon sa prayer. Ganito po pala, no? Minsan po kasi may mga nangyayari sa buhay natin na minsan parang, for example, may nangyari. Iniisip natin, ay sayang. Sige, sabihin ko na lang po, no? Particularly okay lang ba? Okay lang ba sabihin natin? Okay, particularly patungkol po kay Ara Joyce. Pinag-uusapan namin si Ara Joyce kasi yung nangyari po sa kanya na na-stop siya sa pag-aaral. Kasi lagi ako nagsasabi na sayang hindi niya na napatuloy. Kumbaga ganun po kasi yung conversation namin. Then meron si Jamie sa akin, sabi niya, oo nga, sayang yun. Pero ano yung sinabi mo sa akin, Bal? Sabi kasi ni Jamie, minsan kasi may pinapahintulutan ang Panginoon na mangyari. Na siguro yun talaga yung will ni God na pa-stop, and may iba siyang doon. May plano siya patungkol po doon. Sabi ko, oo nga, no? So instead of saying sayang, ang tama po palang panalangin or reaction to that is, sige, sa nangyaring iyan, alamin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon na mangyari. Anong response dapat meron tayo sa ganung nangyari? Naintindihan niyo po yun? Although, may iba namang aspeto na nangyayari kasi may kasalanan, nangyayari kasi yun talagang will, or yun. Kaya, kailangan po talaga sa Ephesians 5, di ba? Kundi unawain natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. That's yun. Pag-usapin namin si Yana. Sabi kasi ni Yana, share ko lang din. Ito, baka share ko na lang po. No? Parang share lang ba? Parang nakapag-express kasi si Yana na, pwede ba hindi na ako mag-aral? Mag-serve na lang ako kay Lord? Yung mga ganung bagay ba? Pero si Yana naman, able naman, meron namang finances na, for example. So, nakikita niyo po yun, parang magkaibang yung isa naman, medyo nangyari na may ganito, kaya kailangan muna mag-stop or what. So, iba't ibang mga nangyayari sa buhay. Pero again, we acknowledge the sovereignty of God. So, ano dapat maging response natin sa mga bagay na yun? Alamin natin kung ano ang kalooban ng Panginoon, and that is through the Word and through prayer. You see? So, manalangin at lagi talagang baguhin yung ating pag-iisip sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Okay? So, wow.
Ang haba po ng ating introduction, no? Pero mahalaga po yan. Sana po, na-take note nyo po yun at tulungan nyo po ako to pray for one another. Pag-pray talaga natin yun, yung love towards others, yung pag ano talaga ng kalooban ng Panginoon sa mga nangyayari sa atin, sa ating paligid. Parang ganun po, no? And so, ayun po. Good afternoon. Welcome sa ating Bible study. Magsisimula po tayo. Patuloy po tayo sa John chapter 3, verse 6. Okay? So, basahin ko po yung verse 5 at 6 and then we will pray. Okay, verse 5. Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao pinanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo at sa amin pong mga napag-usapan sa pagsisimula. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Pag-ibig na amin din pong maibibigay sa ibang tao, sa aming mga relatives, sa aming mga kaibigan, at sa mga tao na nakapalibot sa amin, Panginoon. Na magkaroon kami ng genuine na pag-ibig sa paghahayag ng katotohanan. And even sa mga nangyayari po sa amin, naway ang bawat isa ay patuloy na makinig sa iyo, patuloy na aralin ang iyong salita upang aming mga isipan ay patuloy na magbago. Upang sa lahat ng mga sitwasyon ay magagawa namin kung ano po ang ayon sa iyong kalooban. At sa aming pag-aaral ng salita, Panginoon, patuloy mo po kaming paliwanagan sa pamagitan ng Espiritu Santo. At ang lakas na gumula sa iyo upang ito ay may isabuhay para po sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so verse 5, konting review. So sana po naging malinaw na po sa atin yung verse 5. Yung ipinanganak po ng tubig at ng Espiritu ay patungkol lamang po ito sa spiritual rebirth. Yun po yung born again. Okay, yung paglilinis sa pamagitan ng Espiritu Santo at pagkakaroon natin ng bagong puso at ng Espiritu na siyang nagbibigay sa atin ng kakayanan upang matanggap yung katotohanan at mamuhay ayon po sa katotohanan. So, doon po natin nalaman kahapon the Trinitarian work patungkol po sa kaligtasan. So, I hope, ewan ko lang po sa inyo, pero ako po tuwang-tuwa ako nung naging malinaw na yun sa akin. Sabi ko, wow, praise the Lord. Naging malinaw na yung work ng Holy Spirit sa parte niya, kumbaga, sa pagliligtas. And it's really a great joy para sa akin na maunawaan yun. Ganon din po ba kayo? Okay? Dapat masaya tayo sa pagbibigay linaw sa mga bagay-bagay. So hindi na tayo mahirapan. Pag tinanong, paano ba ako magkakaroon ng pananampalataya at ano ba yung born again? So malinaw na sa atin na yun ay ang gawa ng Espiritu Santo na siyang nagbibigay sa atin ng kakayanan upang tanggapin yung ginawa, upang maniwala sa ginawa ng Panginoong Jesus. So you see the unity of the triune God. Diba? You see? Praise God. And so, babalik po tayo dito sa John chapter 3. Ito po yung tugon ng Panginoong Jesus sa tanong po ni Nicodemo sa verse 4. Paanong maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? So, yun po yung verse 5. Binigyan niyang linaw yung sinabi niya sa verse 3 na, kasi sa verse 3 sinabi niya lang katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ipinanganak na muli. So yung narinig po yun ni Nicodemo, ang sagot niya, ang tanong sa verse 4, paano yung mangyayari? Kasi ang naunawaan niya, physical na panganganak muli. And so binigyang linaw po ng Panginoong Jesus sa verse 5, ang ibig niyang sabihin is ang ipinanganak ng tubig at ng Espiritu. So, natutunan po natin na ito po ay patungkol sa spiritual rebirth. So, ito po yung naging tugon, patuloy na tugon ng Panginoong Hesus sa verse 6. Anong sabi ng Panginoon? Para mas maging malinaw, ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu.
So ano pong pinapakita dito ng Panginoong Hesus sa ito, kadugtong po ito ng verse 5 na ipinanganak, malibang isang tao pinanganak ng tubig at ng Espiritu. You see? Hindi siya makapasok sa karyan ng Diyos. And nagpatuloy siya, ang ipinanganak ng laman ay laman at ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. And para mas maging malinaw yung explanation, verse 7, huwag kang magtataka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo ipinganak muli. And verse 8, humihihip ang hangin kung saan nito ibig at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganon ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu. So ganon po ipinaliwanag ng Panginoong Hesus ito kay Nicodemo. So dito po mula po sa verse 6 hanggang 8, ano po yung pinapakita ng Panginoong Hesus dito? Ano yung pinupunto niya dito? I-connectan niyo po yun yung 6 tsaka 8. I-connectan niyo po yung 6 tsaka 8. Meron po siyang pinupunto dyan eh. Meron siyang gustong ipakita dito kay Nicodemo. Ano po? Yung pinapakita niya dyan. Ang ipinanganak ng laman, Espiritu. And in verse 8, gaya ng hangin, ririnig mo, ngunit hindi mo nalaman kung saan nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinanganak. Anong pinapakita po dyan? Anong tinuturo po ng Panginoong Hesus? Sige, Dad. Hindi kasi ano mo kung yung babalik ako sa yung sa 2 and 3 yung pinag-anuhan natin kahapon na kung bakit gano'n ang sagot. Ano, Dad? Yan. Kasi di ba yung sa 2 napagpakitaan sila ng mga himala. Di ba? Kaya si Nicodemo sinabi niya na siya ay rabbi na nanggaling sa Diyos. Ibig sabihin, merong mga bagay ang ginawa ang Panginoon na tanging Diyos lang ang makakagawa. No? Yung sagot ng Panginoon sa 3, yung ipanganak muli, ibig sabihin, siya lang din ang makakagawa nun. Hindi sa sarili natin. Opo. Actually, may dadagdag ka pa, Dad? Hindi. Kaya, di ba, kaya ganun ang sagot ng Panginoon na sinasabi ko sa iyo na malibang ipanganak muli ay hindi na may kita ang So, ang pagiging born again, wala sa atin talaga din. No? Hindi yung sasabihin na
Maniwala ka lang, karoon ka ng pananampalataya. Hindi natin kaya yun. Siya lamang din, di ba? So ito yung pinapakita rin. Ayun ang nakikita ko dito. Sa tanong mo. Lamang po. Di lumabas. Okay, anyway, hindi lumalabas. Okay, anyway. Yes, actually yun po yung tamang sagot. Ang pinapakita po dito ng Panginoong Hesus sa 6, 7, and 8 is yung ang isang tao na ipanganak muli ay tanging gawa lamang po ng Panginoon. Okay, bakit po? Examine natin. Verse 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. So, the only one. Kasi, ang spiritual rebirth po, ibig sabihin po nun you are born from God. Ipinanganak ka ng Panginoon. Parang ganun po yun no? So, only the Spirit ang may kakayanan na magpanganak ng espiritu. Tandaan niyo yun? So, ibig sabihin, spiritual rebirth only comes to the spiritual divine being, and that is God. Yun ang pinapakita dito ng Panginoong Hesus. At mayroon pa siyang another analogy na ginamit, hangin. Di ba? Ano ba yung point dito sa verse 8? Yung bang hindi mo naririnig, yung ugong pero nararamdaman mo? Hindi, ang punto po dito is hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling. Yun po yung punto dito. Hindi mo nalalaman. Okay, naririnig mo, nararamdaman mo, pero hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at saan nagtutungo. Yun po yung pinaka-point dito sa verse 8, yung hindi mo nalalaman. Ibig sabihin, wala sa'yo, hindi sa'yo yung paggawa noon. But, yun yung kalooban ng hangin, kung saan siya gustong pumunta, saan siya wala kang control doon, hindi mo makokontrol yun. Ganoon din ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu Santo. Hindi yun dahil may ginawa ka, hindi yun dahil may something sa'yo, but yun ay ang kalooban ng Espiritu. Yun ang kalooban ng Diyos. So, bakit yun ang pinapakita ng Panginoong Hesus kay Nicodemo? Bakit niya pinupunto na Nicodemo, ang pagiging born again ay gawa ng Diyos? Kailanman hindi yan magagawa ng isang tao. Bakit? Ayun, nabanggit ni Daddy, verse 2 and 3. Ayun, nandun natin makikita. Ano bang meron? Ano bang meron? Verse 2. Ano ba sinabi ni Nicodemo sa verse 2? Rabbi, nalalaman namin. You see, nalalaman namin na ikaw ay isang guro mula sa Diyos. Kumbaga, kiniklaim ni Nicodemo na, I know God, kilala ko ang Panginoon, at alam ko na ikaw ay nagmula sa Kanya. Pero, ano bang sinabi sa chapter 2? Alam ng Panginoong Hesus kung ano ang nasa tao. Kaya nga, di ba, sabi ko, connected po yun doon. At nalalaman ng Panginoong Hesus kung ano yung merong puso or anong klaseng tao si Nicodemo. And alam ng Panginoon na Nicodemo is unregenerate. Ibig sabihin, siya ay hindi pa buhay, siya ay patay. Hindi niya nalalaman, hindi niya naunawan kung ano yung sinasabi niya. Bakit mo nasabi rin na hindi niya naunawan yung sinabi niya? Chapter 2, verse 23 to 25, tingnan niyo po doon. Marami ang nanampalataya sa kanya, ngunit hindi ipinagkatiwala ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat nalalaman niya kung ano ang nasa puso ng isang tao. You see? Maraming nagsasabi, we believe in you. Dahil, bakit sila nanampalataya? Kasi sa mga tanda na ginagawa niya. And yun din ang nangyari kay Nicodemo. Akala niya, nalalaman niya na siya ay galing sa Diyos. Pero the issue here, kilala ba talaga ni Nicodemo ang Diyos? Well, clearly, hindi. Kasi sabi nga ng Panginoong Hesus, eto, dahil lang din po sa reading ko, anong sinasabi ng Panginoong Hesus? Kung nakikilala nyo ang Diyos, iibigin nyo ako, susundin nyo ako, makikinig kayo sa akin. Yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa mga Pariseyo. You see? So, ang pinupunto dito ng Panginoong Hesus, Nicodemo, hindi mo kilala ang Diyos. Kasi only He, siya lamang na binuhay muli ang makakakita ng kaharian ng Diyos. At sino ang may gawa niyan? Sino ang gagawa niyan? Ang Diyos. Hindi yan sa pamamaraan ng pagsunod nyo sa kautusan. Ganun pong pinapakita dito
You see? Okay? Nakukuha po ba ng bawat isa? Okay? So yun po yung point. Again, verse 6 hanggang verse 8, simply, ang sinasabi po nito, ang pagkabuhay muli ay tanging gawa ng Diyos. Okay? That's the work of God. Now, ano po ang, kaya di ba pasalamatan talaga natin ng Panginoon. Na anyone, kung sino man dito ang binuhay muli ng Diyos, you give glory to God. Kasi gawa niya yun eh. Kanina, may sinare po ako sa inyo, John 6 ba yun? Di ba? Ano ang gawa ng Diyos? Na kayo ay maniwala kay Jesus. You see? And then actually, John 6:40 ba yun? Sinabi doon, ito ang kalooban ng Diyos na kayo ay manampalataya kay Jesus. You see, that's the will of God. That's the work of God that you believe in Christ Jesus. You see? Diba? And ito pa. Kung babasahin nyo ng buo, yung John chapter 3 verse 1 hanggang John chapter 3 verse 21, makikita nyo doon yung whole picture. Doon nyo makikita yung buong picture nito. Na ang pinupunto lang talaga ng Panginoong Jesus, it is the work of God. Ano masabi sa John 3:21? Subalit, ang lahat ng gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. Buhat sa Diyos. Nagmumula sa Diyos. You see? Actually, that's the whole point ng John 3:1-21. Yun lamang po talaga. Yun yung point po talaga. Wala na. Tapos na. Okay? Pero mas magiging malinaw yan kung himay-himay natin yung verse. So sige, patuloy tayo. Verse 9. Ito yung sagot ni Nicodemo. Sumagot si Nicodemo sa kanya. Paano mangyayari yung mga bagay na ito? You see? Verse 9, malinaw na pinapakita na hindi talaga naunawaan ni Nicodemo. Hindi niya naunawaan. Hindi siya naniniwala. Hindi niya tinatanggap. Kaya tingnan niyo po ang sagot ng Panginoon Jesus, verse 10. Sumagot si Jesus sa kanya, ikaw ay isang guro sa Israel at hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Ano pinapakita po dito ng Panginoong Jesus? You see, akala mo lang alam mo, pero hindi. Yes, guro ka, pero akala mo alam mo. Akala mo kilala mo ang Diyos, pero hindi. Actually, yun po yung lagi niyang sinasabi sa mga Fariseyo. Yun sinasabi ng Panginoong Jesus sa Fariseyo. Kayo ay mga bulag. And kanina sa reading ko rin, ito matatanda. Kaya napakaganda po talaga ng reading, Bible reading. Very, 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 very helpful. Napakalaking tulong. Anyway, so sabi po ng Panginoong Jesus, kung ikaw ay sinasabi mo na hindi ka bulag, ikaw ay nagkasala. See, bakit anong ibig sabihin ng Panginoong Jesus doon? Kasi kung hindi mo na re-recognize na ikaw pala ay nagkakamali, ikaw ay nagkakasala. At yun ang case po ng mga Fariseyo. Nicodemo is isa po sa mga Fariseyo. Yun yung case niya. Akala niya he's doing good. Akala niya meron siyang maayos na standing before God. Akala niya siya ay nasa side ng Panginoon. Kaya nga, di ba, self-righteous sila eh. Kasi akala nga nila. Kaya yun yung pinupunto ng Panginoong Jesus dito. Di ba? Sabi niya, ikaw isang guro ng Israel at hindi mo naunawa ng mga bagay na ito. At isa din po sa pwede nating masama dito kasi yung sinabi po ng Panginoong Jesus sa verse, anong verse yun? Yung tubig, yung verse 6. Di ba? Ezekiel 36 po yun. Di ba? Ezekiel 36 verse 25-27. At sinabi ng Panginoong Jesus, ikaw ay isang guro sa Israel at hindi mo naunawan yung mga bagay na ito. Kasi nga, alam niyo yung Ezekiel 36, 25-27, di ba? Pero hindi niyo naunawaan. You see? Guro sila guro sa Israel. Ibig sabihin, tinuturo nila yung kautusan. So Ezekiel, it's part of it. Tinuturo nila yun. Pero sabi ng Panginoon Jesus, hindi mo naunawaan yung mga bagay na ito. Ito ba ay pagpapakita na ine-expect ng Panginoon? Well, yes, somehow. Pero ito ay pagpapakita sa atin na bulag po talaga sila. Hindi nila naunawaan.
Okay? And so in verse 11, katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, kami ay nagsasalita tungkol sa nalalaman namin at nagpapatotoo sa nakita namin, subalit hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Diba? Yun po yung sinasabi ng Panginoong Hesus, hindi kayo naniniwala. Yun yung problema, hindi nyo natatanggap. Ano ba yung testimony na meron sila? By the way, hindi po ba kayo nagulat? Ang sinabi ng Panginoong Hesus, kami. Sino yung kami? Diba? And by the way, alam natin, ito, pagsisimula pa lang to ng Panginoong Hesus sa kanyang ministeryo, di ba? Katatapos lang natin nabasa, chapter 2, pinakaunang tanda na kanyang ginawa. So, pagkatapos nun, pumunta siya sa Capernaum, and then pumunta siya sa Judea, para nga po sa celebrate ng Pasko. And then gumawa siya ng mga tanda, maraming nagsabi na nanampalataya sa kanya, and to, nandito na tayo ngayon sa tagpong ito. So, di ba makikita nyo, hindi pa ganun ka dami or hindi pa ganun kahaba yung panahon na nangyayari sa ministeryo ng Panginoon. Pero bakit niya sinabing kami? Sino ba yung tinutukoy niya na mga kami? Di ba po? So, assignment? Kasi 5:30 na. Okay lang po ba yun na gawin po natin itong assignment para mag-aral din po tayo talaga, yun po, no? na maging malinaw sa atin, di ba? Actually, pwede naman, no, na hindi na natin i-discuss yung kami, pero syempre, mabuti po, mainam po sa atin na, di ba, alam natin yung every, nito. Di ba, sabi nga kay John MacArthur, one verse at a time. Di ba? Di ba? Ganun po yung kay John MacArthur. So, okay lang po ba na ibigay ko po to bilang assignment sa atin? Sino yung kami? Yung sinasabi niya dito na kami. Di ba? Okay lang po ba yan? Okay po tayo? Okay, sige po. So, dito muna tayo magtatapos, no? I hope and pray na naging malinaw po yon at naging pagpapalakas sa atin na yan, by the grace of God, naunawaan po natin yung mga bagay na yon. So, kilalanin niyo po siya. Kilalanin niyo po. Please, no? Please. Please lang. Okay, yun lang po. Anyone, baka meron po kayong okay lang po tayo? Sige. So, bukas, sino po mag-memory verse? Sige, tawagin na lang natin para maghanda din yung bawat isa. Sige po. Basta tapos na kami ni Ara Joyce saka ni Mami. Okay. Alright, sige po. Pray po muna tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita at sa pagtitipon-tipon ng mga kapatid. Tunay, Lord, na napakasaya na makasama ang kapwa mananampalataya na kami nag-aaral ng iyong salita. At lahat ng ito ay biyaya mo lamang, O Diyos. Gaya na nila Nicodemo dati, kami rin po ay hindi nakakaunawa. Kami rin po ay walang pakialam. Ngunit salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong habag at iyong awa. Patuloy po akong nananalangin sa iyo sa pagpapalakas mo sa iyong iglesia, Panginoon. Na ang bawat isa ay lumago, mag-mature, Panginoon. Kami ay hindi naman nanatiling mga bata. At bagkus kami ay patuloy na lalago na sa aming bawat moment ng aming mga buhay ay pipiliin kung ano po ang iyong kalooban. At mangyari po sa amin, Lord, ang iyong sinulat sa 2 Peter 1:5-9 na kami patuloy na makita yung mga bagay na iyon sa aming pamumuhay para po sa kaluwalhatian ng iyong Panginoon. Salamat dahil lahat ng ito ay gawa mo, O Diyos. Purihin ka, ikaw lamang, wala ng iba. Ito ang may panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you po. And sa nanonood sa online, Tita Bing. Okay. Thank you. Bye-bye. God bless. I once was lost in
darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you